NBI target matapos ang 2019 SEA Games investigation sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo. Alamin natin ang detalye mula kay RS number 15, Giselle Ricafort. Please come in, Giselle. Nakay target ng National Group Investigation na tapusin ang investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo yan. Ayon kay NBI Director Atty. Melvin Matibag, susundan ito ng pag-aainila ng rekomendadong kaso. No-showan niya yung mga opisyales ng 2019 Philippine SEA Games Organizing Committee kahapon at abogado lamang yung pinaharap nila sa kagawaran. Mula sa 7 pinasabtina, isa pa lamang, sabi ni Matibag, ang sumipot sa NBI kaninang umaga. Samantala, wala pa anyang tugon yung Commission on Audit sa ilinyang certified true copy ng audit report ito sa Philippine Sports Commission, partikular na yung may kaugnayan sa 2019 SEA Games. Sabi pa ng NBI Director, hinihintay rin niya yung tugon ng Securities and Exchange Commission na hiniritan niya ng mga dokumento na may kinalaman sa Facebook Foundation Incorporated sa klawang 2017 hanggang ngayong taon. Pakinggan natin ang NBI Director Atty. Melvin Matibag. Kahapon hindi nagpunta yung mga officers ng PSGOC na sinampinan namin, but they sent a lawyer. Today, nandiyan ngayon yung dumating yung isang PSC officer. So, tuloy-tuloy yan. And we're intending to wrap it up in 3 to 4 weeks lang. Kasi malinaw naman yung ebidensya. Dumating na yung isa, then another one is coming over. No? So, I think in 3 to 4 weeks, we can finish the investigation and file the respective charges. Una rito, bumuo yung Bureau ng Task Force Cash Cow na iimbestiga sa PSGOC na dating pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano bilang interim chairman. Sa hawak na mga dokumento ng NBI, tumanggap di umano yung nasabing non-government organization ng 6.7 bilyong piso na pondo mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, gayon din sa Budget Department para sa 2019 SEA Games. Ito si Giselle Ricafort para sa Takay. Ano nga sabi ni Director Melvin Matibag dun sa sinasabing bahay daw nilang mag-asawa ni Congresswoman Ana Matibag doon sa California, USA worth 72 million pesos? Lakay, totally fake news yan at nagkataon lamang, Lakay, ang sabi ng direktor na yung owner na nagkabili ng 72 million na mansyon doon sa California noong 2004 ay kanyang kapangalan. Sa katunayan, Lakay, yung sinasabi, yung nililing sa kanilang mag-asawa na mansyon na yan, noong 2004 na na-acquire yung property na yan, hindi pa sila magkakilala ni Congresswoman Ann Matibag, Lakay. Kaya itong lumabas, Lakay, na maling balita ng isang news outlet, pinag-aaralan ng NBI Director na maghabla ng kaso sa istasyon, Lakay, sapagkat fake news, Lakay, wala daw katotohanan at nakapinsala na ng lubos sa kanyang pangalan yung lumabas na balita kamakailan. Ilan ba ang kapangalan ni Director Matibag? Ilan ba ang Melvin Matibag? Oo, marami ba sila? Lakay kung ilan yan, yan ang hindi ko, Lakay, masasagot. Pero ang sigurado, Lakay, kapangalan niya yung may-ari nakabili ng property na yan. Pero iba lang yung middle name, Lakay. Hindi ko na rin siguro papanggitin, Lakay, para dahil nga parang Lakay, parang nakaka-apekto din daw doon sa mismong owner yung case na lumalabas, Lakay. Okay, hirap pala may kapangalan. Oo, Lakay. Buti na lang 3 pangalan ko. Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Giselle. Lakay, isang folder ng mga dokumento na nagpapatunay na fake news yung lumabas na impormasyon sa nabanggit na property na nihiling sa mag-asawang Matibag, yung ipinresenta kanina sa media ng NBI Director. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.